Network Entertainment. Hello! Black. Kakasimula na namin, James. Kakasimula na namin. Ano gusto mo? Natanong ko kailan release niyan? Thursday. Thursday? This Thursday. Oo. Wala po. Nagpapang siya. Nandito kami. Kita nyo naman, the Cool Pals Interruption. Dito kami sa Studio 2 kasi kasabay namin nag-record ng Cool Pals kayo Tapos sa Studio 1. nag-flex lang sila ng solid. Doon kayo. Nagsabi lang sila, teka, kainin nyo tong mga smoked salmon na pakain namin. Oo. Ako yung huli kong pakain, shakies lang eh. Siya smoked salmon tsaka bullet bourbon, pare. Kung napansin nyo, may niinom na mango juice si Andren. Nagpadala kasi yung Gina. Thank you, Gina. Thank you, Gina. Mr. Gina? No. Lalaki siya? Hindi ko alam kung Gina yung pangalan niya. Okay. Pero, kasi nung kinakausap ko yung nagpadala, sabi ko, I'd like to meet Mr. Gina himself. Parang gano'n. Tapos sabi niya parang, sabi ko, I'd like to meet Miss Gina sana. Tapos sabi niya, actually, Mr. siya. Parang, what is Mr. Gina himself? Parang gano'n yung... Nakakatawa pagpasok mo, naki-yellow suit. Tapos yung hat niya kulay green kasi yun yung leaf. Like, very mango-like. Para siya Willy Wonka, no? Pero mango, lang. Pero yes, kung nanonood kayo ng video, dito kami sa smaller studio. The Bitch Boy Studio. Ito yung mga tipong pag sinabi ng Cool Pals, wag kami magre-record buong araw ngayon. Wala. Hindi kami makapasabi kasi Cool Pals, pare. Yun yung oppressors eh. Yun yung pinaka-bully dito sa... The number one podcast behind Barangay Love Stories. Damn, dude. Lakas ng Barangay LS eh. Oo, totoo. So ano pag-usapan natin, Andren? Siyempre, Red. Loneliness, pare. Dito pa talaga natin pinili pag-usapan. No? Very intimate setting. Bakit lonely? Si Andren pumili ng topic na to. Nakuha mo ba to sa ano? Yes. Yes. Kaisa-isang Facebook ongoing. Ano siya? Itong thread na to sa FB group natin, Red Olero and the Wacky Doers. Tawag doon, it's ongoing... Ilagay ko na lang sa episode na siya yung Bakit hindi mo nakita? Hindi ko makita. Nagre-record na tayo. Dapat ginawa ko to. Before that. Tama, okay lang naman. May yung guy na nagsuggest ng comfort films, nag-comment siya ron sa comment niya. So, ikaw rin. Kung ikaw yung nagsuggest ng loneliness, comment ka rin para mabump up yung thread. Tapos ma-realize ng mga tao, pwede pa rin kami mag-suggest tas magagamit namin sa show, di ba? Specifically male loneliness. Ang weird. Like, who gets more lonely ba? Mga lalaki, babae? Hindi ko alam. Wala akong alam dito. Let's judge. Ikaw yung pumili... By the way, yung quality ng episode na to, wag! nakasalalay kay Andren. Ako parang just riding on, pare. Alam mo yan? Parang... May nag-comment nga yung last episode, yung sa video games. One of the few episodes daw na hindi tayo nag-away buong episode. Takinang nerdy kasi pag nakapag-away ka tungkol sa video games eh. Though I think di lang sobrang support mo. Kasi, totoo lang, pinapansin ng mga, ala ng mga tao, kinokontra lang talaga kita. Ang totoo is, pag may kakontra-kontra talagang sinabi si Andren, yun yung ginagawa ko. Sobrang dali niyang pag-usapan yung video games. Like, sobrang... Totoo. But, totoo. Ngayon, pag-usapan natin, male loneliness. Look at you. After this, unnecessary. Wow. OBB. Wow. Nagpa-practice na ako kung mawawala ka rin. We're back. Wow, galing ha. Kinokontrol mo yung chaos, pare. Parang like the inmates run the like asylum. A real MC, pare. Tagal ko na nga di nag-host eh, so let me try. Nag-host ka ba dati? Ng open mics. Talaga? Not fun. Walang kwenta naman host eh. Sobrang... Ako, hindi talaga ako mahilig ng host sa stand-up shows. Pero kailangan sa open mic, dude. I-introduce mo lang yung next eh. How hard can it Parang be? kung bumombang solid. Di wala. Di susundan mo yung bomba. Di mo kaya sumunod sa bomba. Takit na klaseng comedian ka. Di ba? Ay, nako. Okay. But that's not what we're talking about now, loneliness. Hindi. Gusto mo pag-usapan yung mga bungo-bombang open mic. Ililista natin isa-isa. Sige, Alphabetical order. Sige. Okay. Ayoko. Di ko kaya. Let's not do that. Di ko kaya. Andren Bernardo. Game. Ano nga? Ba't gusto mo yung topic? Wala kasi
Sex. Nakipag-sex ka. Hindi, ayoko. It's weird. I'm 30. Ilapit mo yung I am bibig sa 30. I am 34 na. Ay, 35. Hindi ka nag-headset eh. No? Kaya... Oh nga, no, fuck. Bobo oh my mo. God. Oh my God. Ina, sobrang taka ni Andren. Oh my God. Yeah. I'm 30. I'm 35 na. So, inisip ko, gago dude, ang lungkot. Baka mamatay ako mag-isa. Sorry, di ka Sorry. Kaya to. Ito yung poignant moment na. Yung maririnig, magbarinig. Sobrang seryoso. Sorry. Sorry, alam ko hindi siya laughing matter. Oh my God. Yung moment dapat na may 2 seconds na silence. Ba't ganyan? Mga tipong, dito yan, Andre. Ganun dapat. Tumawa ka lang ng solid eh. Pero totoong fear siya, no? Mamatay ka mag-isa. Oh, dude. Tangina yung makikita mo sa grave mo, ikaw lang. Alam mo yung sa... Imposible naman kasi. Pero para sa akin, imposible yun. Lalo na sa ngayon, may mga kaibigan ka naman. Sa bagay. May pamilya ka naman. 'Di ba? I mean, mamamatay ka ng mag-isa. Kunwari, kung wala yung roommate mo, si Josel, baka wala siya. Tapos, namatay ka lang. Ano? 'Di ba? Recently, meron kaming close common friend na medyo nagkaroon ng health scare. Eh. So, medyo malaki yung memento mori natin recently. Lalo na hindi naman maganda ang ating lifestyle. Oo nga eh. Hindi naman tayo rave review sa lifestyles natin. So, na-gets ko na pumapasok yung fear na yun na mamatay ka. Pero paano mamatay mag-isa? Like yung at your last moment, wala kang kasama? Yun yung nakakatakot. Like, hindi, walang, iba kasi yung friend sa girlfriend. Oh, naman. Like big, wow. Pero hindi, like, what does it feel like to have a girlfriend? To be loved? Hindi mo alam? Mostly, Kailan ba huling girlfriend mo? Tagal na. Pero nag-date around. Yeah, dating around. Mr. Para kang, para kang piloto ng 70s. Oh, dahil mong, more like piloto nung 9/11. Kasi, nagka-crumble ako under pressure. Wow. Kailangang edgy parati. Oo nga, kailangan edgy parati. Kailangan ko lang pasabi sa kanya yun kasi mukhang magpapakamatay na siya. Hindi. Kasi ganito yan, Red. So yun nga. Sorry. I-focus mo nga yung puke ng inang loneliness dito eh. Loneliness nga. Doon tayo sa fear na mamamatay ka mag-isa. Yes. Ang definition nun, hindi yung pag bineri ka, walang bibisita sa puntod mo. Meron naman. Alam ko naman, meron. Pero yung tipong last moment of existence mo, probably yung last waking consciousness mo. Like yung para sa Up. Tapos wala kang kasama. Yes. Diba? Yes. Feeling ko naman mas-sell out ko yung funeral ko. Feeling ko naman max. Ako mag-produce na funeral. Max capacity yun, pare. Pero ito nga, like kung mag-isa ka, like kaya nga, di ba yung mahal kita hanggang sa libing, parang ina-analyze ko lang yung wala meaning. Wala nagsabi na yun. Meron! Hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan. Hanggang hukay. Wala atang nagsabi. Meron. Parang napaka hindi romantic naman ng ang angas syntax na ginamit. Angas niya. Mahal kita hanggang libing. Ganon. What's the worst that I can say? Paano hindi siya nagpalibing? Paano kinaremate siya? O di, mahal kita hanggang cremation. Ewan pa. Sobrang unromantic mong tao, Red. Ikaw yung nagsabi ng sa libing eh. Oo. Okay. Ano nangyari? Hindi nga. Like, parang yung kanta nga yung Growing Old With You. Like, ano yung feeling nun? Hindi ko alam. Hindi pa ako tumatanda. Hindi, pero like, parang feeling ko, never ko na mararanasan yun eh. Grabe naman. Hindi. Ito ba yung point ng episode na to? Para the boost the signal out there na single and looking si Hindi. Andren Bernardo. Hindi. Dude, I live a great life. Hindi, gusto ko lang nagde-date around naman ako. Like, iniisip ko lang. May mga like si Louis C.K. na mismo nagsabi, there are people who really don't find their significant other. He's a very lonely man din naman. Tsaka tama si Louis kasi statistically talaga hindi lahat pwede magkaroon ng pares. So, I'm just thinking, like, I got used to loneliness na for a while. Kasi ang last girlfriend ko, like, officially, I was 21 na. Ngayon, 35 na ako. So, I gotten used to it. Pero as I gotten older, wala ba akong matatrauma dump? Para parehas kaming masaya, parehas kaming miserable.
Like parang ganun yun. Or sobrang hindi ba healthy way of thinking that I of a think kasama partner. naman yun. Hindi naman, I wouldn't call it super trauma. Like ikaw ba, sobrang miserable ka ba ngayon pag walang girlfriend ka? Wala kang girlfriend. Na-enjoy ko naman nung single ako. Pero nung time lang talaga na, ayun nga, na nagkaroon ng yung current girlfriend ko ngayon, si Kate. So parang na-enjoy ko rin naman siya. Kumbaga parang, ba't ako gagawa ng desisyon na, hindi ko may enjoy ito. Kung may potential naman, syempre, pupunta ka dun, di ba? Pero it's not a matter of, shit, ayoko maging mag-isa kaya magjojowa ako. Gets ba? Okay. Expound. Hindi kasi kung yun lang yung reason na parang gusto mo lang ng companion just for having a companion. Di ba? Malaking bagay. Gets ko naman kung, okay, single ka, you're yearning for a relationship. Pero syempre dapat ipasok pa rin yung standards mo na I think mag-uusap kayo or ano yan? Tawag doon, mag-jive pa rin kayo. Hindi yung, wala nang iba eh. Tayo na yan. Pero it's called settling down, Red. That's why it's called. Hindi, pero hindi siya yung tipong hindi yung tipong kahit sino lang, di ba, na available. Di ba? Dapat meron. Kasi kayo rin lang yung magsasakalan in the future. Eh. Kung hindi kayo compatible, di ba? Nga. Kasi kung kunwari, I think first step, kasi hindi mga tao parang masyado nilang kino-compartmentalize yung relationship as something na pag meron na yun, parang may definitiveness. Parang alam mo yun. Hindi siya ganun, pare. Parang ongoing shit siya. Hindi siya, wala na, may girlfriend na ako, tapos na. Parang ganun. Hindi siya ganun. Yeah, I know it's an ongoing thing, pero I'm thinking lang. Pero yes, mas less lonely ako. Gusto ko na loneliness yung pinag-uusapan habang narinig mo naghihiyawan yung kulpal sa kabilang studio. Hindi pala ganun to ka soundproof. Like kaya pala kung nag-iingay tayo, dun rinig pala tayo. Kaya nung tinawag ko, hoy, tangina mo James. Nung feeling ko narinig tayo. So yeah, yung loneliness nga. Pero ito pero gets ko yung sinasabi mo. Nung single din ako, parang minsan, masaya mag-date around, di ba? Marami kang ka-date na iba-ibang tao, or available lang talaga, pwede kang, or nasa lahat ng freedom, di ba? Wala ka masyadong iniisip pag magagawa ka ng desisyon. Kung gusto mo, puta, lumipat ka na ng bansa the next day, pwede mong gawin. Wala nothing to tie you down, di ba? Pero, yun nga yung yung tipong, nalala ko rin, nadulas ako sa banyo. Okay. Tapos na-realize ko, tangina, mag-isa lang ako. So kung namatay ako ngayon, yung tipong may chance pa akong masalba, hindi mangyayari yun kasi mag-bleed out lang ako. Kasi walang mag-rescue sa akin. So, yung alam mo yung sa mga movies, yung mag-zoom out, tapos yung dugo mo. Lumalaki yung puddle. Oo. Tapos tutugtog yung Evil Morty. Akala ko black skinhead na naman. Wala. Sad tayo ngayon eh. Sad di tayo hype ngayon. Pero ito, yeah, like, tama. Or pag marutulog ka na, di ba? Kaya nga sobrang accurate. Like, is it creepy? Here. Is Yes. it creepy? Pag ikaw, yes. Yes. Is it creepy? Yes. If you're 35 and Yes. trying to date around? Hindi. Hindi naman. Hindi kasi, you see, like, Doon ang dami ko kanilang matandaan, they still date around. this slam box, Oo, pare. May mga Fucking- tao na talagang ain't about that monogamy. Oh, Alam mo hell. yun, Yeah. talagang polygamous eh. Which is, I think, better kaysa yung gusto mo lang ng girlfriend o asawa tapos gusto mo mambabae ka pa rin after. Parang ganun. Kasi parang tumatayo sila lahat. Hindi ko alam kung anong gagawin nila. Anyways, that's why I think mas psychologically stable ang girls. Kahit sabihin mong, I don't think it's a No, you know why? sex Kasi they're- thing. Ayun na nga, sabi ko na eh. Human centipede. Human Nakakatakot. Hindi naman kailangan pigilan. Ang topic pala namin ngayon is self-harm eh. So, kunwari ka pa. Wag, please, wag. Kulang daw, GB. Alam mo, to be fair, ang wild nun. Sobrang wild. Nagustuhan mo ba yung bullet bourbon shot na yun? Hindi, dude. Professional tayo. So, do we cut this? Hindi. Okay.
Here I am talking about loneliness. Painumin na natin itong alcoholic na to. Hindi ko nag-gets ko ba't sila nag-gets ng human centipede papasok na Sorry, hindi ako nanonood ng lahat ng episodes ng Cool Pals. Oo. Ano ba yun? Trope ba nila yun? Okay ba? Okay. So, yun. Mm. So, yung nga, Red. Like, inisip ko. Like, alam mo yung naalala mo yung... Makikilig pa ba yung audience? Tapos nangyari yan. Parang mas masaya ka na, Andre. Ano nangyari? Dahil may alcohol ka na sa bibig mo. Dude, nakita mo ako. Ano? Binabawasan ko na actually yung pag-iinom mo. A lot of people have said, kasi I wanna, ayaw lang masyadong uminom. Kasi nga nagkaroon tayo ng memento mo, Ori. Oo. Malaking bagay yun. Pero ito na nga yung, babalik tayo doon sa pagiging single. Bakit? Like, kaya ka lang ba lonely? Kasi single ka. Tingin mo, solusyon yun? Kaya nga, tama ba to o mali? Kasi baka tulong siya doon. Oo nga. Kasi parang meron akong makausap sa gabi. Like yung sinabi nga nung guy fuck. yung Adam Sandler mo, The Wedding Singer, yung kuya niya. Naalala mo yung scene na yun? Hindi. May scene doon na sabi ni Adam Sandler, tara, inom lang tayo, nakapag-break siya with Drew Barrymore. Tara, inom lang bago niya habulin. Hanap tayo chicks. Tapos, first, nag-break character nga siya. Chase after her. Because every time I go out, I just want someone to hug me and tell me that it's gonna be okay. So parang gano'n, biglang naging seryoso. Pero parang yan nga yung nasa isip ko, sana maging okay ang lahat. Lahat naman tayo gusto maging okay ang lahat. Pero hindi ko lang alam. Nakakatakot tong episode na to. Kung biglang may next episode na. Andren, in hospital. Mamaya mag-isa na lang. Dahil po sa previous episode, masyado po naging dark at seryoso. Bakit mo naisip naman yung Wedding Singer bigla? Dahil lang. I think yan yung sa kuya. Doon ako na-touch. Like yung sa Wedding Singer, ang cute ng Wedding Singer. Ang ganda niya movie. Pero yung scene na yan talaga yung best scene sa akin. Kung sino yung dapat. Yung kupal. Yung kupal, di ba? Tapos parang nag-breakdown din siya sa harap ng kapatid niya. Ganda. So, gusto mo ba parang... Gusto kong kantutin si Drew Barrymore. Akala ko parang may gusto ka rin bang habulin sa airport, ganun. Dude, gusto ko kasi like, ito yung mga private things about me na, alam mo bang never ako, private things? Okay. Alam mo bang never ako nag-junior or senior prom? Okay. Kasi ang ginawa na lang sobrang traumatizing ba yun? Hindi naman, like, it shaped me to be a weird incel. Incelly type of dude. Kasi ako required yung prom namin. Kaya ayokong pumunta. Ayaw mo talaga? Oo, dude, kasi required din yung pairings. Pine-pair ka nila sa ibang tao. Hindi ako pumunta. Pero ito, ikukwento ko sa'yo. Imbis na pumunta kami ni Capito, isang kaibigan ko sa, tara, mag-inom na lang tayo sa bahay namin, tapos mag-twisted metal black bone kami. Tapos sabi ko, hell yeah! Tapos pagkatapos dun, nagsisi kaming dalawa, shit, sana nag-prom na lang tayo kasi sana na-experience, like ma-experience mo lang yung awkwardness. Kasi it shapes you up to be a better person. Does it? Kung na-experience mong ma-in love, maging awkward. Nung high school pa lang. Tingin mo ma-in love ka sa prom? Hindi. I mean, what I'm saying, yeah, of course. Talaga? The mood is right, pare. Grabe yung nagagawa ng ambience. Iba yung hinahalikan ka sa 5-star hotel at hinahalikan ka sa basurahan. Sa basurahan na iba eh. Iba talaga eh. Tama naman. Kung ganun yung example mo. Yung very extreme example. Iba yung naghahalikan kayo sa jacuzzi. Iba rin yung naghahalikan kayo sa kanal. Sa kanal. Sa LRT. Mga ganun. Pero ang point ko is, once you get that awkwardness out of the way, nung high school pa lang. I think masyado ka nagwa-what if. Inisip mo parang kung nag-prom ako, hindi ako this is what ifs. Oo nga, pero sobrang grabe naman Deus Ex Machina naman ng prom mo, putang ina yan. Ito yung nag-start doing itself. Sobrang parang, basta umattend lang ako na, if I go back in time, to sabihin ko lang kay Lil Andren. Hindi, like, sana sinabi ko, crush ko yung isang girl nung high school, pero hindi. Pwede ba sabihin yun ngayon? And that's my point. I wish na I know how to talk to women na pero hindi ka lahat naman eh. Pero paano ba to? Kung masaya ka ngayon. Masaya lang. Like, hindi to pity party, guys. Sobrang saya akong Hindi yung title ng episode natin. Pity party ni Andren Bernal. Kung masaya ka naman ngayon. Yeah, masaya naman ako. I think lahat ng nangyari sa'yo before, though may mga times na siyempre
I'm pretty sure may mga bagay din na syempre sana hindi mo na-experience. Pero, good or bad, it will lead you to kung sino ka ngayon eh. So, parang inisip ko, kunwari, kung hindi ako na-trauma sa isang ganito, kung hindi ako nagkaroon ng success or hindi ako nagkaroon ng failure dito sa some point in time, butterfly effect yan eh. Pwedeng mag-iba yung landas mo eh. Malay mo. Niniwala ka ba doon? Dude, kunyari, feeling ko naging successful ako at like 18. Feeling ko dragado ka ngayon. Abusive, ako eh. Wala akong control eh. Actually, diba? Doon pa ako lang, nga kita ko pala sa kain pa lang eh. O sa asukal pa lang eh. Baka patay na ako, actually. Tangina. Masaya ako na nagkaroon ako ng pera around mga 30s ako. Doon ko na lang parang, kumaga normal siya. Na pantay yung maturity mo dun sa amount of money na meron ka. Kasi feeling ko kapag nagkaroon ka ng pera at a young age. Oh, fuck. Oh, unless na talagang blessed ka na meron kang guiding mentor na talagang di ka pababayaan. Yes. Or will get through your head na manuturuan ka ng ganun. Wala kang Jiminy Cricket sa shoulder mo. Wala, ganun. So parang okay naman. I'm happy where I am. So, syempre, gusto ko mas mayaman ako. Pero, I guess yun yung silver lining ba tawag dyan? Pag hindi ka satisfied sa buhay mo. Hindi ka satisfied sa buhay mo. So, satisfied. There could be better. Syempre. But I think that's a human condition na rin of wanting more. Wala. Never ka talaga mo fully Like, satisfied. kunwari, milyonaryo ka. Gusto mo maging bilyonaryo. Sa lahat ng mga tao nagsasabi na, gusto ko to. Tapos pag nakuha mo siya, hindi siyang sagot. At doon mo makita yung loneliness mo. Pag pinatay mo na yung ilaw mo sa kwarto, tapos wala kang marinig. Kung hindi, yung lugar na tinutulugan mo, yun ang loneliness. Mga kaibigan, sama-sama po tayong i-explore. Yes. Welcome to the Twilight Zone. Ito rin yung loneliness. I think malaki rin yung kinalaman sa environment mo. Kasi naalala ko nung 2017 to, nag-open mic ako sa Baguio. And may nag-rent ako ng, malit lang siya, 500 per night na space. Tapos nakita ko lang, umuulan, mag-isa ako naglalakad sa Pines. Ang lungkot ng putang inang buhay. What the fuck am I doing? May mga ganun na talaga yun. Bakit ako nagpapatawa sa mga strangers na hindi ko kilala? Kung dito at this age may pamilya na ako, nag-nursing ako, medyo successful na akong tao. Tapos naglalakad, making fun of fat people on stage, pare. Parang lahat ng taong nag-pursue ng some sort of passion or art, naisip nila yan eh. Tapos parang, alam mo yung The Comedian, yung documentary ni Seinfeld? Hindi ko siya napanood. Comedian ba yun? Basta may documentary Seinfeld na ang tema ng documentary is magusulat siya ng bagong 1 hour. So sinundan siya. Parang ganun. Tapos may isang guy na up and coming comedian pala. Magaling na. Di lang sikat. Ganyan. Tapos parang nag-open siya for Seinfeld sa isang show. Tapos humihingi siya ng tips. Tapos parang yung tips niya yung hinihingi niya yung tips masyadong mabigat. Like parang, I see like a lot of my batchmates or parang colleagues or mga former classmates na they're like doctors, they have families. Ganyan, ganun. And I'm here still doing like bar shows. Parang alam mo yun, parang matagal na siya eh. Pag naisip mo matagal na siya eh, di ba? Isipin mo dun, matagal na siya dun sa eksena tapos can't catch a break. Na-frustrate siya, nararamdaman siya. Si Seinfeld yung sagot niya simple lang. Parang, well, do you want that? Parang ganun. Do you want the house and the job and the stable job that will get you that? Do you want that life? Parang ganun. Parang napaisip siya, parang no. Then, this is your life. This is the life that you chose. Parang ganun. Again, it's a good life. Diba? Pero yung sabi mo nga kanina, it's what fucks you up rin eh, the what ifs. What if, no? Like, alam mo yung mga call of the void. Like, minsan nasa 7-Eleven ako. Tapos may police sa harap ko. Never kung gagawin ito. Pero naisip mo. What if giniggle ko lang yung baril? Baril niya. Ano yung gagawin niya? That would change my life forever. Like, ang weird nga, it's the call of the void. Like, kinasal yung pinsan ko last month. Tapos nagwo-walk yung bride. Paano kaya kung ginito ko yung paa ko lang? ano yung French term ng call of the void? Yung may word dun eh na... Call of the void with cheese. Call of the void, fromage.
A royal with cheese. Di ba yan? Hindi, meron something, tayo na, magsalita, google ko. But, well, yeah, call Bakit kami hankering bigla of? Because I'm getting older. It's all Hindi, nung time na yun. Yung specific time na yun. All of us do. Like, kasi, wala lang. I was in a bad place at that time sa buhay ko. Again. Mm-hmm. So, mamatay, ganun. Oo. Pero hindi, okay na ako ngayon. And, yeah. Merong Lapel du Vide. Hindi ko alam kung paano pronounce. Lapel du Vide. Lapel du Vide. Yung Paano pa bango it's this unnerving or parang self-conscious feeling of ano kaya feeling mo mamatay? Parang, yeah. Di ba? Parang, shit, ano kaya mangyayari pag para lang mawala ako sa mundo to, anong mangyayari? Parang ganun. That's why I think it's healthy. What happens when we die, Keanu Reeves? Alam mo yan? Saan to? Di mo alam yan? Tayo na. When the earth stood still ba to? Hindi. Tinanong siya ni Stephen Colbert. Kasi parang si Keanu Reeves seems to be the guy that knows it all. Parang figured out na niya. Siyempre, diba? Yaman mo at pogi mo Oh. Diba? Kasi tingnan mo, hindi yung lifestyle niya, hindi kasing lavish na ibang pinamimigay niya most of his money, mga ganong klase. So, tinanong sa kanya, what happens when we die, Keanu Reeves? Tapos sabi ni Keanu Reeves, I know that the ones that love us will miss us. Tapos nag-shake hands lang sila pagkatapos. Panoorin niyo yung clip na yun. Napakaganda ng clip na yun. Well, fuck Keanu Reeves. Mayabad siya. The hot wife. Ang ganda niyang actor. What the fuck does he know about loneliness? Marami. Medyo depressive guy siya. Diba? Tapos parang, I think, yung sister ba niya namatay, tapos yung best friend niya namatay din. Parang ganun. So parang he tends to keep to himself type of guy. Hindi siya masyado. He still takes the train. Ganun siya. Ganun siyang klaseng tao. Ooh, yeah. Oo. Yun lang naman. Hindi ko sinasabing nakatira siya sa hut. Pretty sure maganda yung bahay niya. Pero alam mo yun. Yeah. I've been thinking nga kasi, I think it's part of the career path kasi we chose. Again, mas mahirap yun. I've said this before, mas mahirap yung 9 to 5. Disclaimer lang. Pero itong career path natin, it's hard in a way na if you're a doctor. Yung uncertainty. Yeah. If you're a doctor, once natapos mo na lahat ng shit, you're a doctor na, may PhD ka na. Ito, dude, walang ending eh. Parang constant free fall ka lang to what the fuck is next. Like, magaling kang komedyante, Red, pero there's no ends to it eh. Like, pwede kang malaos. Wala naman doctor na nalalaos. Unless like, may malpractice suit ka. Pero, yeah, diba? Pero yun nga yung slippery slope, it's the industry that you chose eh. Oh, yes. Yeah. Para sa akin, may mga tao na may 9 to 5 na they would probably be saying, sana tinuloy ko na lang yung ganito. Di parang ako na si ganyan, ako na si ganun, nakapag full time. Finalo niya yung passion niya. Oh, sobrang na-inspire ako sa'yo, ganyan. Honestly, feeling ko, may mga tao lang talaga na talagang yung wiring and yung upbringing and yung trauma and yung success and yung background, it's just the right permutation that would leave you to parang living a life whatever you choose now eh. Kasi parang kung ako, ilagay mo ako sa 9 to 5, hindi ako mag-excel kasi hindi ako para sa 9 to 5 job. Parang ganun. Though nag 9 to 5 job ako dati at nanalo ako ng multiple awards. Hindi ka kasi sanay sa Excel, sa Word ka sanay. Wow. Wow, pwede na tayo matulog. Sorry. Pero nung award-winning writer ako nung advertising. Sige. Nanalo ko ng Golden Lion. Bronze Lion. Bronze Lion lang sa Cannes. Okay. Nanalo rin ako ng London International Awards. Nanalo ako ng Lotus. Sa Philippines, marami rin. Mga kidlat, mga usual. Mga usual successful guy na sobrang taas ng potential. Ganong klase. Tapos, sabi sa akin ng mga tao, ba't mo iiwan tong career na to na dahil mo nang na-achieve at the young age of 21? Sabi ko, hindi siya para sa akin. Hindi porkit magaling ako para sa akin na siya.
Tapos binrap ko yung mic. Tataka sila, ba't ka may mic? Meron ka Misdirection! Ano? every time lang nag-speech ka, may nakahanda ka. May nakahanda lang akong mic doon. Meron na, tapos kukunin ko rin siya after kasi hindi niya gagamitin. Sorry, uwi ko to. Kailangan ko pa to eh. Excuse me. Po. Kukunin ko lang It's yung like mic. feedback pa. Hindi, pero yun. Pero nung time na yun nga, parang nung umalis ako sa trabaho ko, parang na-realize ko na talaga, parang hindi ko naman sinabing definitively, okay para sa akin to. Sabi ko, binigay ko lang sarili ko 6 months and I'll see. Hi, guys. We are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today, Ooh, why? Who's drunk? Like right now. you're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Parang ganun. Pwede naman ako bumalik, di ba? Parang kailangan mo bigyan yung time mo to explore din kung ano yung dapat mong gawin eh. Hindi pwedeng, shit, pa nag-quit ako nito, gagawin ko na yung gusto ko. Pero that's Sure the ka part ba na yung gusto mo is gusto mo talaga? Here, Diba? were your parents strict ba when you were growing up? Hindi. Medyo Sobrang yung hindi. tatay ko, like my mom was strict. It took her a while to soften up. Talaga. Kasi nung kaya nga inggit ako sa mga kabataan ngayon who got to pick their own course and then nagko-complain sila. This is just the old man in me. Hindi, to eh. Pero bukas kasi yung mundo ngayon eh. Yeah, Yung kaya mga- inggit ako eh. Sobrang, again, it's probably harder to find jobs now. Oo. Pero in the way that parents raise their children, I think it's much more open. Ba? Yeah. Ayan, Yeah. Oo. Kasi when I did, dude, sabi ko, gusto ko mag-fine arts today, mag-nursing ka. Practical eh, no? Oo. Ganon din naman yung advice ng parents ko. Parang hindi ka naman niya pinigilan. Pero more of like, gusto mo mag-film, pero pwede ka naman mag-film nang hindi ka, hindi mo nang hindi yan yung first course mo. Pwede naman kumuha ka muna ng practical na course para pag hindi ka daw, pag bagay Yan, advices okay mo, pa diba? yun eh. Pero ang tinatak talaga sa ulo ko, magiging nurse ka, magiging doktor ka, magiging nurse ka. Wala ka ng ibang choice. Wala kang ibang... I had to fight to be a comedian. In the way na I had to graduate as nurse. So worth it ba, Andren? Yeah. Talaga? Dude, sobrang... I fought for what I wanted. Kaya nga, it's... Naiingit ako sa mga nagre-reklamo ngayon na hindi ko feel yung course ko. Dude, you get to choose eh. At least you had a say. Totoo. Dude, like yung comedy, madali nga maging comedian, pero I had to fight for this. I had to study, I had to get a job. I think So it's hard. to be able to excel in any field, meron siyang difficulty. So, ayoko rin sabihin, hirap maging komedyante. Kasi It's not. It's an feeling ko easy job. kapag sinabi mo sa akin na kaya mo magpatayo ng building, hindi ko kayang gawin yun. Sobra. Di ba? Pero, I think yung a lot of ang common sa lahat ng mga taong successful is that they had to work hard for it. They have to gain a certain number of knowledge in different kinds of things to be able to be successful. So when you notice or when you pag may nakita kang successful na tao, parang alam mo na meron kayo mutual understanding na may pinaghirapan kayo. Parang ganong klase. May sinabi nga si Patrice na O'Neil yung isang comedian, I worked hard to be lazy, motherfucker. Oh, yun actually. Ako parang iniisip ko rin Tapos namatay lang siya sa diabetes. Yun lang eh, 'di ba? Putang ina. Yun yung ano din eh, yun din yung malaking yung parang inisip, tangina tamad ba ako kasi hindi ako pumapasok. Alam mo yun, most of the time na ginagawa ko sa bahay is... I think exception ka to the rule kasi Bakit? when you were a comedian, you still also had a day job. No, I didn't. Hindi, yung advertising, yung sinasabi Yeah. sinasabi mo pupunta ka open mic, tapos gusto mo na Oo naman. Ah. So, ganito yung trajectory ng estudyante ako nagsimula sa comedian. So, 18 years old ako. By 20, may trabaho na ako. And I, Shit, di pa wala pa akong trabaho. and I work, 19 na ako nagtatrabaho or 20. Pero
then I work, actually, nung 18, nagpa-part-time writer na ako sa isang Studio 23 show. Nung 18 ako. Tangina. Tapos, Is this like yung usapang lalaki ba to? Dude? hindi, Rush TV. Rush TV. Tapos, part-time talent din, ganyan. Tapos, Kailangan natin ng malaking teddy bear. gago dati. Tangina, babayaran ka parang per taping 4,000. Laking 4,000? bagay na nun. Gago. So, magkano yung nakuha mo dun sa Goldilocks? Di ba pwedeng sabihin? Goldilocks? Ang tagal na nun, do. Kita ko na nakita, malusog! Tapos may malaking Nakalimutan ko dude. na. Siguro mga 50, ganun yun. Commercial yun eh. Mataas na yun. Commercial yun eh. Tapos, doon nagkatrabaho ako, siguro nagtrabaho ako until mga 2013. Full-time job advertising. Tapos doon ako nag-resign, pero nag-freelance writer pa rin ako hanggang mga 2016, 2015. Tapos yun yung year na tinanggal ko na talaga yung safety net na parang okay, stand-up na. 2016, 2001. So, doon talaga parang medyo nag-take off din yung, kasi palo lang talaga eh. Stand-up ka lang, sulat ka lang. Oo. Ganong klase. Pero may time nga na talagang doon mo naramdaman nga na. Para lang bumalik tayo sa topic. Yeah. Kapag konti lang yung nakaka-relate sa ginagawa mo. Talagang yeah. you have to stick with the guys. Kaya rin kami naging close nila James, nila Victor, nila GB. Kasi kami magkakasama eh. Diba? Tapos parang pare-pares kaming dinadanasan. Diba? So parang yun yung tawag doon, yun yung I think that's what you take refuge din. Kasi kung you try to be an island sa ganitong klaseng industriya, medyo mahirap. You can't do, dude, kahit sabihin mo individual performance siya. Kailangan mo pa rin ng backers, like ng connections. Pero, kailangan mo na ng taong kausap about what you can relate with, mga ganong klase. Ganun. Naiinisip ko nga yung mga kababayan nating abroad or like yung mga seamen. That must be the loneliest job, dude. Fucking, Dude. wala ka sa pamilya mo. Nasa foreign land ka, wala kang kilala. That sucks, dick. Nasa bahay ka ng ibang tao. Ano mo yun? Tapos puro kayo lalaki sa isang barko. Ganun. Tapos pagkatapos ng trabaho nyo, tangina magyaya outing sa beach. Tangina, sawa na ako sa dagat. Okay ba yun? Hindi. Okay, I think masyadong disrespectful yun sa mga seaman. Hindi, wait. Sinabi ko nga yung mga kababayan natin seaman, ang hirap ng ginagawa nila. Mhm. Kaya nga maraming alcoholic na seaman eh. Tangina. Okay. Ang galing. Ilang minutes na kaya tayo? Hindi ko alam kung ilang minutes na tayo eh. Hindi, dude. We can Would go you over. know? Talaga? Yeah. I don't know what time. Do we know the time? We don't have wala tayong tech? Yeah, dalawa yung tinetech niya eh. Okay. Sige, Yeah. Ano? Ang lungkot nga lang. Yeah. So, tuwing kailan kang point in time nalulungkot? Of course, may mga depressive episodes din na naman. Like, I'm sure everyone goes through that. Nangyari ba sa iyo, Red, na mga 5 days ka lang di naliligo? Hindi nangyari sa akin. Nakatingin ka lang sa ceiling. 5 days? Putang Hindi, ina. mga 2, let's say. Oh, Like, nakatingin ka lang sa ceiling fan mo. wala akong I ceiling think- fan. Tangina, lahat na lang. Wala, putang ina. Oh. May ceiling ka? Meron. Ayun, nakatingin ka sa ceiling. Okay. Tapos like, tangina, what has comedy taught me, pare? Tapos tutugtog yung what Sarah said. Ano ba yan? As I Love is watching someone die. As I held my tongue in the ICU. Lungkot na yun. Ang weird kasi. As Like, I rationed my breath, I said to myself that I've already taken too much today. Yun yung goal ko pala sa pag natuto ako magpiano. Sa gitna ng set ko bilang may grand piano lang. Bigla na lang. Tapos bubuuin ko lang yung what Sarah said. Love is watching someone die. Eto, Red. Ano? Na-realize ko na. Kung walang mga distractions, I think, no offense to fans ng podcasting. If you are a fan of podcasts, you're a lonely piece of shit. Hindi naman. Who needs to find friends. Hindi, I'm kidding. Like, you're a lonely person in a way that
wala kang kausap, you're always alone, you're never the life Huwag mo of the party. isipin na lahat ng tao katulad mo. Maraming mga Yeah, you're right. maraming mga siyang tao Nagpro-project- nakikinig ng nagpro- podcast. O nagpro-project nagpo-project ka na natin. hella hard. pare. You're right. You're right. Wag mo isipin yun. Ang isipin mo, Maligo ako. yung mga, yun. Siguro meron. I'm pretty sure may mga nakaka-relate na, wala akong friends. Ito na, may bago ng episode. Ayun na. Kailangan ko nang pakinggan yung aking 2 friends. Hindi, I'm not saying, medyo OA nga yung sinabi. Pero I think, Yun yung papatay sa atin, 100. yung Yung parang, mga guys na ganun. Oo. you're Walang dead. Yung nagsiset ka, tapos may tumakbo lang on stage. Pak! Sabihin, pati na kayo nag-release ng episode. Parang pinatay si Dimebag Daryl na nag-break up yung Pantera. Oo. Pag nag-break up din tayo, barilin tayo sa ulo. Dudes, sobrang hindi naman tayo friends eh. So, tangina kasi ba't pa ako dude, finorse. Nakita nyo, instant replay. Pero makikita mo sa instant replay. Gusto ko na sobrang cooperative mo lang biglang gumanon eh. Sobrang sanay eh. Parang, I have to tilt it back. Ganun lang. Yeah. Kailan minutes na tayo? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam eh. We have no support here dahil naka-focus sila sa flagship show. Alam mo yan? So, we feel second-rated here. Yeah. Anong tawag dun? Anong gagawin natin? So, mag-record lang tayo, hindi tayo titigil dahil I think kung naka-record. feel na natin na 1 hour. Ano oras pa tayo nag-start? Hindi ko alam. Nag-start pa tayo ng 2 kasi 3:01 na. Hindi ko alam. At Sige, all. sige, Pwede bang kumat na lang tayo tapos tanong mo na lang specifically? Sige. Patanong mo na lang dun. I-clap. Huwag mo na i-clap. Putang ina nito eh. Huwag niya i-clap eh. Ayan. Sige, tuloy lang natin record nito. Puta, wala namang kwenta tong podcast na to. Ilan daw? 40 minutes. Wow. Okay. Kita nyo naman guys, ang TPN. Pag andyan ang Cool Pals, wala pong pinapansin na iba. Oo. Walang pakialam ang mga tao. What are the saddest songs you know? What's Sarah said? What's Sarah said? Who's gonna watch you die? Di ba? Pakinggan nyo yun. Kung di nyo alam yun, dahil alam kong hindi naman lahat ng tao nakikinig sa Death Cab for Cutie. Which is yung, by the way, yung isa nilang kanta, yung Grapevine Fires tungkol sa taong nasunog sa... Actually, it's a popular song. yung California King Bed. California King Bed. Sino to? Kay Rihanna. Hindi ko alam yun. So basically, ang may lyric doon, I'm sleeping here, yet you're so far away. Ooh, di ba, Top, hindi dude? ko gets. Ibig sabihin, magkatabi sila, pero emotionally, sobrang distant na nila sa isa't isa. Pero I'm tungkol like, na naman sa love God yun eh. damn! Yung loneliness mo ba is talagang just directly related dahil Dude, wala kang kinakantot? Ganun lang ba? Kung may psychoanalyze nito, man, boy just needs some pussy. Boy, just need some puss, pare. Kasi we made a study about this nung sa nursing. Second lang ang laway. So, straight up. Eh. Really? Go. Sorry. Instant replay niyo yun. Cut that. Ano nga, bisa mo. Like most serial killers are lonely and walang Amazing. Okay. are lonely and Talaga, single. walang serial killer na Meron naman. Like, sobrang healthy yung mental health actually, nila. yung may May mga stable job sila. sobrang height. Hindi, meron. Meron Meron? pa rin may mga pumapatay ng pamilya. Sino ba yun, si John Wayne Gacy ba yan? Tapos ano siya? Normal na tao lang siya. Pinatay lang niya yung... Kaya nga yun yung mga fucked up talaga eh. Like, So ito yung mga lonely, at least may rason sila. Casey Anthony, yun. Ano? Pinatay niya yung mga anak niya. And he, That doesn't seem healthy to me, pare. yeah. Chris Benoit niya yung mga anak Oh niya. my ganun. God. Isa, Di ba parang sabihin mo ba si Chris Benoit normal? Hindi. hindi eh. Ikaw nakikita mo. CTE yun eh. Oo. Yeah. Anong point mo sa serial killers? Most serial killers are... Lonely. Okay. Listen to heavy metal. Lahat ng stereotypes nga. The stereotypes are there for a reason. So so may pagka-serial killer type ka. Parang ganun. Hindi ko alam. Meron ba? Parang feeling ko, sinasabi mo ba na parang ikaw yung Aragorn ng Record na. serial killer? Kasi Aragorn, di ba dinedeny niya na royalty siya? Ranger lang daw siya. Pero siya yung heir ng Gondor eh. Di ba? Siya yung dapat rightful heir of the king. Kasi direct descendant siya ni Isildur, the one na tumalo kay Sauron. Di ba? So, Maybe? maybe?
Ganun ba? Parang, dapat ako yung serial killer king. Ganun ba? Hindi, I'm more of Gollum na may hinahanap Serial ako. killer ka ba? Okay lang naman kung... Hindi, dude, wala pa akong pinatay na Huwag mo tao. patayin. Na tao. Tangina, nakakatakot ang puta. Tumayo balahibo eh. Joke lang, ano? Oo nga, ano High nga. blood mo yan. Oo nga, ganun ba? Cholesterol medication mo kasi. Ano nga? Ano yung point ko? Anong point mo? I think, kailangan ko lang mahalin yung sarili ko. Hindi mo mahal sarili mo? Mahal ko naman, pero I can improve. I can do things better. Mahalin sarili mo more. Yes. Okay. Parang parang sobrang ipit na ipit ka kasi alam mo yung solusyon pero hindi mo magawa. Yeah, like, si Patton Oswalt ba yung nagsabi nito? Oh, I heard a great quote online. Okay, I just heard about it. I'm not gonna act on it. So, it's easy to hear like a good quote, but it's hard to follow up on it. Like, I think everyone wants to change for the better. Everyone wants to. Naman, tama. No, kahit sobrang kupal. Walang tao na, Yeah. sobrang cool ko na as is. Wala. Wala atang taong ganun. Unless na may mga sobrang narcissistic na tao na. Alam mo, magiging kupal ako from now on. Kasi. It's all, I mean, yun yung mga, everyone wants to change for the better. It's just hard doing. Mahirap talaga. Yeah, like, isipin mo, everyone wants to make people laugh. Pero, sabi nga, pare, everything worth doing is not easy. Bam. Yes. Mga kaibigan, salamat po sa pagsama sa Like, journey taking natin. Like, parang pag tayo sa CR, it's not easy, pero it's worth it. Pag worth it, mas masarap yung tayo mo, talagang iniir mo eh. No? Alam mo yun, talagang... Like yung mukha ng... Guma- Like yung mukha ng tayo mo, parang intestines mo. Yan yung solid na shit. Grabe ang walang kwentang taihan, pare. Sa Dau. Nakabunda ka sa Dau, Pampanga. Dude. yung buong daw. Dude. Naramdaman ko yung... Tumayo ka doon? Wala, no choice na ako, pre. Wala silang harang. Oh my God. So fucking kadiri ang puta. Ang lala nga itong I think one thing that I can improve on. hygiene. Let's start small. Okay. Eating better. Kasi recently lang, when I learned to cook, medyo tumataba. Ang dali lang pala gumawa ng spaghetti red. Madali lang. Sobrang 3 ingredients lang. Oo. Kung Yun lang yung ginawa. tinatamad ka ba maghiwa ng hotdog, lagyan mo na lang buo yun. Tinatamad ka maghiwa ng garlic. Like, may garlic powder lang daw. Oo, diba? Tapos hindi pa siya feeling. Ano nga? I think environment-wise. I think yung main point natin sa umpisa. It's May better. point tayo? Oo. Oo. Yung it's the environment kasi. Kasi isipin mo. Oo. Like, may nagsabi na it's okay to cry. Pati company. Oo. It's okay to cry as long as you're crying inside the Lamborghini. Isipin mo, dahil yun nga yung sinabi ni Jordan Belfort, di ba? Na parang, kahit anong, kasi sinabi ng mga tao, more money, more problems, di ba? Pero sinasabi niya, kahit naman anong phase ng buhay mo, may problema ka eh. So I'd rather be rich with problems than poor with problems. Yeah. Diba? Parang ganun. Yun. At yun nagtatapos ang ating loneliness episode. Di ba? Yun ba? We can talk about something else. Hindi. Ngayon pa, nung patapos na episode natin. Hey, we stayed on topic for 45 minutes. Oo nga eh. Fuck you, haters. Hindi kaya actually, naging tungkol sa stand-up career natin for a while. So parang ba't di na tungkol sa loneliness ha? I think, hindi. May point. So gusto mo magka-jowa, yun lang naman yung totoo. Pero yung totoong point na episode, maawa nyo man kayo kayo. Kasi sinabi ko naman kanina rin. Maawa tayo. Kawawa naman. Sige na nga. I'll say yes to the drip. Hindi. Ano? Ginagawa mo naman akong manipulative. I'm not smart enough to gaslight people. Kasi Gusto ko yung admittance kunwari ng hindi ako skilled enough. I don't have enough blank to do blank. Wow, okay. Yun ang gaslighting. Ika-Kaiser Sose ko lang kayo pagkadala. Ano sabihin nun? Like, yung hindi mo alam yung trope na yun, na bobo, di ba si Kaiser Sose buong movie. Tapos matalino pala siya sa huli. The Usual Suspects. Ano ba yung The Usual Suspects? Nakalimutan ko na. Basically, ang twist nun, siya pala yung gumawa ng crime. Pero hindi siya nahuli kasi he acted stupid. Sino to, di ba? Si Kevin Spacey. Spacey, yes. Real ass dude. Real ass dude, pare. Just a good man without... Gusto ko yung parang nahuli siyang nanggugroom. Tapos ang solusyon na ginawa ng PR niya, mag-out ka na bakla para di ka awayan. sobrang wild, dude. Ayun.
So, I think what I need now is distractions. I think yun lang naman to like most things in life. Pero masama din kasi yung lonely ka tapos bigla nilang gusto mo magjowa tapos idadump mo lang yung Actually, yes. problema mo sa kanya. That's not what I'm saying. Hindi, pero naisip ko lang, na-realize ko lang yung ganun, di ba? Parang, yung siya maganda eh. May nagsabi na comedian eh, na sobrang sikat. Sumikat, sino bang sumikat dito? Si Daniel Sloss ba? Or si... Daniel Sloss, alam ko yung Jigsaw. Yung... Yeah. Look, parang joke ba yun? Yun man joke yeah, yun eh. right. Bakit nagbabayar? Paborito akong comedian kasi may sinabi siyang thoughtful words. But it's super like... Yung you have to love yourself 100% Yeah. para yung... Don't be that puzzle piece na inaasahan ng tao makokonect. And don't be a jigsaw. Yeah. Thank you so much. That's my time. pero Ganun ba? like, hindi siya nakakatawa. Zero comedy din na. Pero it made the point naman. Oo nga, pero nakakainis na parang may mga fans siya na parang, siya yung favorite kong comedian. Red, nakikinig ka ba kay Daniel Sloss? Siya yung favorite kong comedian. Tangina naman siya nagdo-joke eh. Ikaw ba? Like, may part ba sa next hour mo na may serious part? Pare, kung nakikinig kayo, if you've been watching the Absolute Mega Best Tour, pare, sobrang thought-provoking ng jokes ko. Meron akong bit about police incompetence related to the extrajudicial killings, pare. Tangina nyo, pare. Sobrang lalim. Sobrang, oh my God. She's such a different comedian. Pero nakakatawa. Alam mo yun, hindi yung tipo nagsabi lang ako ng words. Na, may point siya. Ganun. May ginawa ako ganun eh nung sa first 30-minute special ko, yung 30 minutes. Ginawa ko yung huli like, yung 19-minute special mo. Shut up. Sinabi, I killed every second, pare. Huwag mo pare yung killing is our minimum. Ayun na. 50 minutes. Yung sinabi ko, nakoordihan ako, pero I meant it talaga. Yung sinabi, thank you so much, guys. With the exception of my mom beating cancer, this is the happiest night of my life. Tapos kumasya. Okay lang yun sa ending. Sa end, yeah. I just do that shit sa end to make me feel Pero better. yung, nainis ako kasi parang yung mga taong nanonood. Sa gitna ata niya ginawa yun. Masyado nilang pinuput to pedestal niya. Comedians should be truth sayers, Paris. Tapos, Bobo. tapos pag ikaw, pag binibigyan ka nila ng expectation, tapos pag gumawa ako ng joke na tungkol sa kabastusan, ang feedback sa akin, tangin na, tingin yun, matalino si Red, pero puro kabastusan naman yung ginawa sa Netflix. Tangin naman, kayo naglagay ng pukin na ng reputasyon na yun sa akin eh. Parang... They put you in a pedestal that you didn't make. I didn't make, man. Pag nanood kayo talaga ng stand-up, hindi yung nakita nyo na yung clips na nasa rally ako nila, tapos cool lang maging Lenny supporter. Diba? Doon nyo malalaman what my comedy really about. Now, if you watch me sa Absolute Mega Best Tour tsaka sa mini bar tour ko, makikita nyo yung genius na ine-expect nyo, pare. Sabi ko, yes. Sabi ko, lose the ranger. Become the king you were meant to be. Kingslayer! Pare, ganun yung nangyari. Tapos kinuha ko yung shards ng Narsil. Tapos pinorge ko yung Anduil, Flame of the West. Pare, yung espada ni Aragorn nung ginawa siyang king. Yun lang. My God. Kasalanan mo to eh. Pa-lonely ka pa eh. Okay naman yung usapan. Ano ang mangyari? Next time na lonely ka, tawagan mo, tapos pupunta ako, tapos ilileg drop lang kita. Gago, hindi ka naman pupunta na. Sino yan? Tumatawag si Andren. Hindi pupunta ako. Kung lonely ka, Red, lonely ako ngayon. Pwede ba you keep me company? Fuck you. Like, dati minessage. Red, kailan yung next recording? Tapos nakita ko lang scene na matagal. Tapos never mo naman ako ni-replyan ulit. Minsan nakakalimutan ko mag-reply. Fuck Hindi kasi sinasadya yun. Tingin mo sinasadya ko yun. Nakupal ko naman. Red, kailan yung bayad, Red? Tapos nakikita scene lang. Naka-scene lang. Or ang re-reply ko lang si Alexio. Yung pinaka-favorite kong gawin eh. Kasi may group chat kami tatlo, yung time travel halusos. Okay lang ba sabihin? Hindi natin pwede sabihin yung time travel halusos. Pero may group chat tayo na tawag doon, minsan pa nagme-message si Alexio tsaka si Andres, sabi si Alexio reply ko para masaya. Parang show of power eh. Ano, lonely ka pa rin? Hindi, like, Hindi na. Parang ebbs and flows yan, pare. Minsan eh. Kasi, Minsan talaga. Minsan talaga. ito yung the best talaga na Kaya na ako pinipigilan yung yun ko, ha? Ngayon lang ako nagkaroon ng kasi opportunity. behind the scenes, like, sinasabi ko, Red, thank you sa pag-book sa akin na dito sa Shut the fuck up. sa Red All Major. Tapos biglang,
Ano? Sarap lang eh. Oo. Parang alam mo yung scene nung meron ako nakitang Ricky Gervais na The Invention of Lying. Hindi yun. Iba pa eh. Na series. Tapos parang tatay niya ang nagpe-play si Filch sa Harry Potter. Okay. Di ba? So mukhang nasty looking man. Tapos parang may senti moment sila. Tapos si Ricky Gervais parang sinabi niya, I love you, Dad. Parang ganun. Tapos si tatay niya parang di rin marunong mag-process ng feelings. Tapos sinabi niya lang, gay. That's why to my point, I think mas equipped yung mga babae to deal with loneliness. You know why? Kasi I think much more mature sila. Kailan ka nakakita ng lonely na babae? Marami ako nakita lonely. Hindi, na matatanda na. It's just cats, pare. Like, it's just cats. Sunod lang sila Sobrang wala kang understanding ng tao, I am ng praising. humanity. I am praising. To say things na you pass it off as Fuck fact, tapos wala kang no credibility to build around. May kilala kang babae? Ilang babae kilala mo? Nanay ko, Oh. kapatid ko, I think 3. So tingin mo invulnerable sila to loneliness? Ganun ba? I think I said they handle it better. I think wala sa gender yan. May mga lalaki din that don't handle loneliness well and handle it good. Well, may mga babae rin na don't handle it well. May mga tao ganun, meron din mga tao. Lahat ng tao may desperate time sila for longing and sige na nga, papayag na nga ako. Mga ganun. Sige na nga, magde-date na nga ako with Andren Bernardo. Guys, huwag kayo maniwala. Hindi to. Lahat na pumayag sa date kay Andren. Yan yung proof na hindi sila marunong mag-handle ng loneliness well. I think we're, yeah. I think we're winding down, pare. Yeah. Oh, sa mga nakikinig, let us know sa FB. I'm pretty sure si Ralph magpo-post yan ng parang discuss loneliness at magpaka-incel tayo kasi Evangelion fan pa naman yun si Ralph. Tangina talagang pag gusto mo ng depression, puta yun talaga. So, let us know sa official comment thread ng episode sa FB group natin, Red Only na Wacky the Doers, kung anong tingin nyo sa episode na to, tsaka kung na-relate kayo sa kalungkutan or nalulungkot ba kayo, kaya kayo nakikinig sa amin, let us know. And also, kung nagko-follow kayo, kung hindi pa kayo nagko-follow sa Spotify, please click that follow button. And then, share ano the pa ba? episodes to your friends, pare. Huwag na. Hindi proud yung mga tao eh. So share this loneliness episode. So ano takeaway natin, Andren? Malungkot ba tayo pa rin? Pare, ebbs and flow. Pare. Flows. Ebbs and flows. Ebbs and flows? Is that right? Flows and ebbs? Flows and ebbs ba? Ebbs. As in tae. Epstein Minsan may Island. mga ganun. May mga, Epstein Island siya ng maraming jubejebs. Yung Epstein. pwede tayo matulog. Mag-promote ka. Buhay ng ina nito. Meron akong show sa December 7. Wala tayong show, dalawa? Malalabas na to sa Thursday. Sa December 7. Tagal pa. It's I'm aiming for an hour on this one. So, Wala manonood dyan. December. Ang hirap magbenta ng show sa December. dude, ako kaya ko. Okay. Mamaya may great pag-guest naman. Kasi 8 pa lang yung bumibili. Alam mo, Red, kaya lang naman natin ginagawa to, di ba? Para sumikat. So, December 7, ano pangalan? Di mo Greetings and salutations. Hindi mo magugustuhan eh. Ano nga? Working title pa lang to. Ano nga? Sabihin mo na. Judas. A stand-up comedy. Judas, a stand-up comedy. Andren Bernardo presents Judas. I have a great bit. Pero meron bagong bit tungkol kay Judas na nakakatawa. Ganun ba yan? Hindi. What do I become? Diba? What have I become? Not everything I ever know, I twist them all away. Di ba yun, diba? Diba? Yes. The Judas in my mind. Ikaw, Red, may shows ka. Ongoing po ang Red Olero Mini Bar Tour, mga kaibigan. Sobrang saya nung show namin nung Wednesday. October 2, sana. October 2, sa Moose. Pare, kasama si Leland Lim. October 3, kasama ko si Judge at si Chan Chan sa Vault. And please, bumili kayo tickets, comedymanila.ph. It's my first foray into weekday shows.
for a long time. And October 12, the Absolute Mega Best of Comedy Manila happening in, wow, damn. Straight up. And that is why you'll be lonely for the rest of your life. What have I become? October 12, actually baka sold out na by the time lumabas tong ano na to. Kasi medyo wild yung, mabilis yung bentahan ng tickets eh. October 12 sa Century Park Hotel. Kung ticket holder na kayo, we'll announce din na maraming perks ang ticket mo when it comes to discount sa mismong Century Park May Hotel. libreng headbutt kay Red. May libreng headbutt. The Glasgow Kiss. Na very safe. Kasi safe ako Sa thumb. mag-headbutt. And then, ano pa ba? Abangan nyo ang announcement kung saan ang year-ender, the grand year-ender show, the annual grand year-ender show ng Comedy Manila. Details will be revealed soon. Yun lang. Follow nyo kami sa social media, share nyo yung follow nyo Spotify, puntahan nyo yung FB group namin, mag-join kayo. The only FB group you'll ever need. The only Facebook group you'll ever need. Yes. Ano, Andren? Alam mo guys, Ano? pwede na tayong mag-go to sleep. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Ay, isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Oo. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.